Hello mga kapangked! Today mag-unbox tayo ng DJI Air 3. But before tayo mag-unbox, bigyan ko lang kayo ng quick background sa ginagamit kong drone currently. Ito, DJI Mini 2, ang current na gamit nating drone. So medyo matagal ko na rin itong ginagamit. Actually, second drone ko na to. Yung unang drone ko is DJI Mini 2 din. Tapos binenta ko, and then nung nag-start ako mag-motovlog, bumili ulit ako ng DJI Mini 2. And since then, ito na yung ginagamit natin for almost a year na. Or since nag-start tayo na mag-moto vlog. Ngayon, mag-upgrade na tayo. And napag-desisyonan ko na dito tayo sa DJI Air 3. Dalawang bagay kung bakit gusto kong mag-upgrade ng drone. Una is better image quality. Medyo napag-iiwanan na rin kasi yung Mini 2. Pero sa totoo lang, quality-wise, okay pa rin naman siya. Pero since nag-upgrade na rin tayo ng mga cameras natin, unti-unti tayo nag-upgrade, naisipan kong eto na yung isunod natin na i-upgrade. Before kasi neto, kumuha tayo ng DJI Osmo Pocket 3 and with that, gumanda yung mga videos natin. Sabi nga ni J4, para daw makasabay naman yung drone ko sa quality ng Osmo Pocket 3, which makes sense din naman. Next is yung quicker deploy. Anong ibig kong sabihin doon? Before kasi, yung DJI Mini 2 is gumagamit ng RCN1. Ito yon, yung RC na or remote control na kailangan mo pang i-attach yung cellphone mo rito. Tapos i-attach mo tong cable dun sa phone and then launch mo yung app. So medyo hassle yung pag-deploy. Compared dito sa mga bagong drones ngayon na gumagamit ng DJI RC1 or RC2 na meron na siyang built-in na screen. Yun yung kagandahan sa mga ganitong drones ngayon, mas mabilis ka nang magde-deploy. Particularly pagka nagmo-motovlog tayo, alam naman natin na minsan hihinto lang tayo sa may gilid and gusto natin makapag-launch kagad or makapag-deploy kagad ng drone para mas mabilis yung biyahe natin. So, yun yung dalawang reasons kung bakit gusto natin mag-upgrade. Now, bakit ito at hindi yung DJI Mini 4 Pro ang kinuha natin? So, sensor-wise, halos same lang naman sila ng sensor sa pagkaka-research ko. Although, may nakapagsabi na ibang lens yung ginagamit sa Air 3 compared sa Mini 4 Pro. Although yung megapixels and yung sensor size is same lang, may nakapagsabi na ibang technology yung ginagamit dito sa Air 3. And isa sa pinaka-deciding factor kung bakit ito ang pinili ko is para dun sa tele-lens. Nung una, hindi ko magets yung purpose ng tele-lens kasi pwede mo naman ilapit or ilayo yung drone mo, hindi ka naman maglalakad, di ba? Unlike sa camera. Bakit kailangan pa natin ng tele-lens? Well, for me, two things. Una, may mga shots na hindi mo talaga po pwedeng ilapit yung drone mo. Halimbawa, pupunta tayo ng pagudpod and gusto natin makakuha ng close shot ng windmill habang umiikot. Medyo delikado yun kung ilalapit natin yung ating drone doon. Kaya maganda kung meron tayong tele-lens. And eto, dalawa yung lens niya. Meron siya yung wide and meron siya yung tele, which is 3 times zoom. Next is yung compression na tinatawag. Kapag ka nakatele ka kasi, compared sa wide, or compared sa zoom mo lang digitally, kapag ka nakatele ka kasi, makikita mo talaga mako-compress yung background and mas magmumukhang malaki yung background natin kapag ka naka-zoom lens ka. Another thing is, napansin ko kasi sa Mini 2 and sa iba pang mini drones din, is that kapag malakas yung hangin, nahihirapan na yung mga drones. Particularly kapag nasa mga bundok tayo. Nahilig pa naman tayo pumunta ng Cordillera. Or kapag sa mga beach, o sa mga cove. Yan, malalakas yung mga hangin dyan. Minsan, hindi na kami makapagpalipad dahil nga malakas yung wind. Magrereklamo na yan, yung DJI, sasabihin niya, strong wind. So, hindi na kami makapagpalipad nun. Dito, sa Air 3, kakayanin niya yung mas malalakas na hangin dahil nga mas malaki siya, mas mabigat, mas malaki yung motor. Kaya, mas powerful to. And, since mas malaki nga din yung motor niya, mas mabilis din siyang lumipad. So, mas mabilis ko siyang mapapapunta kung saan ko siya gustong papuntahin. Halimbawa, kumukuha tayo ng mga drone shots ng mga landscapes. Yan, usually mga bundok. Gusto natin makalayo tayo kagad para makakuha tayo kagad ng videos. Ngayon, meron to mga cons. Hindi lang naman to puro pros. Siyempre, ayun nga, mas mabigat siya at mas malaki siya compared sa mga mini drones na Mini 4, Mini 3. Yun lang yung, I think, sa akin na con niya. Yung bigat at yung
size. Pero, papakita ko sa inyo na hindi din naman siya ganun sobrang kalaki in terms sa size niya kapag nakalagay siya sa ating top box. Papakita ko sa inyo yun mamaya once na-unbox na natin to. And by the way, hindi talaga to unbox kasi na-unbox na namin to sa store pa lang ng DJI just to test kung working ba yung drone or not. Kasi pag hindi natin in-unbox sa mismong store, under pa rin naman siya ng 7 days replacement, pero mas madugo na yung proseso compared sa tinest natin mismo sa store, mare-replace nila kaagad yung unit. So, ayun. Unbox na natin tong ating DJI Air 3. So, unbox mo. Ito na siya kaagad. Wala nang laman yung box, kundi ito na yung bag. For comparison, ito yung bag ng ating DJI Mini 2. Ayan. So, para siyang 1 3/4 or 1 1/2 na netong box na to. So, yan siya sa harap. Tingnan natin kung gaano yung kapal niya. Ayan. Tsaka yung height. Yung height niya halos same lang naman So, ayan. Ito palang bag na to, or itong box na to is, pinili ko lang siya kasi nga yung nabili kong Mini 2 is hindi siya yung Fly More combo. So, ito, pakita ko lang sa inyo kung ano yung laman ng box na to. So, ayan. So, yan, dalawang battery, and then yung isang battery nakalagay na dito sa ating drone. So, ayan, ito yung ating bag. Tapos, meron siyang shoulder strap. Ayan. And then, meron siyang ito, kapag pwede siyang ilagay sa maleta. So, papasok niyo dito yung handle ng maleta para ma-secure niyo siya. Ayan. Then, open natin. Magnetic to, itong part na to. Ayan. So, ano yung laman ng ating drone? Una, check natin to. So, meron siyang cable dito and yung manual. Cable niya is USB-C to USB-C. And ganito siya kahaba. So, kung titignan yung bag, halos isa't kalahati ng bag. So, ayan. And then, ating manual. Tsaka candy. Ayan. Then, ito naman, yung mga propellers niya. So, meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, meron tayong 3 sets ng propellers. And then, yung ating drone mismo. So, ito yung ating drone mismo. Hindi pa nakalagay yung mga propellers niya. And then, ito yung DJI RC2. So, ito yung controller. Ang kakaibahan sa DJI RC2 compared sa RC1 is meron na siyang antenna. Ayan. And then, andito naman yung kanyang mga joysticks. Ayan. Out of curiosity, pwede ba yung joystick ng RCN1 dito? So, ito yung joystick ng RCN1. Hindi siya compatible. Kasi, female thread to. Ito naman yung male. And medyo malaki siya. Itong charging hub niya. Meron ng dalawang batteries. Yung isang battery, nandito sa ating drone. So, yan. Ito pa ba? Wala na. And then, itong bag niya, ayan, may partition siya sa loob. Ayan, para hindi nagdidikit-dikit yung mga gamit sa loob at hindi nagagasgas. So, siguro, mapapansin nyo, bakit walang charger? Mahal-mahal na itong drone na to, pero walang charger. Yun na yata kasi talaga ang trend ngayon. Pati mga cellphone, wala ng mga charger. And take note,
na etong charger na to can only charge using 65 watts pataas. Minimum niya 65 watts. Ang charging time niya per battery is 80 minutes. Kapag 100 watts naman yung ginamit nyo, ang charging time per battery is 60 minutes. So, mas mabilis siya ng konti pagka naka 100 watts. Ang isa sa mga issue ko noon dito is hindi daw siya po pwedeng i-charge using power bank. Ngayon, matitesting natin. Since meron tayong power bank na kaya ang 65 watts. So, ito yung ating power bank, Thunder Black, 65 watts, 60,000 milliamps. So, ito yung ginagamit kong power bank. Medyo mabigat nga lang to, tsaka medyo malaki. Although, malaking capacity. So, testing natin kung ma-charge niya tong battery na to. So, power on. Ayun. Nag-charge naman siya. Ayan. Sa wall charging naman, kung meron kayong MacBook Pro na merong ganitong charger, ito yung medyo malaki. 67 watts to. Pwede nyo rin gamitin to for charging. But again, hindi nga to fast charging. Merong mga MacBook Air, which is 30 watts lang. Yun, hindi nyo po pwede gamitin to charge itong batteries. So, or bili nyo lang kayo ng charger, which is yun nga, unfortunately, medyo nakakainis lang kasi kailangan nyo pang bumili ng charger, which is considering na medyo pricey na tong ating drone. Isang cool feature pala nitong ating battery charging hub is pwede siyang mag-transfer ng charge. So halimbawa, meron tong 1 bar, 1 bar, 2 bars. In theory, mafu-full charge natin tong 2 bars gamit yung tag 1 bar netong batteries na to. So, di ba, kapag nagpapalibad tayo ng drone, hindi naman natin siya nilulobat talaga. Usually, pagka nag 50-40%, return to home na kagad tayo, di ba? Kasi nga, delikado, baka mamaya malubat. So, hindi talaga natin siya nauubos. Kagandahan dito, pwede siyang mag-transfer ng battery. So, pwede siyang mag-transfer ng charge. So, check natin kung paano. So, right now, ayan, meron tayong 2, 2, 1. So, in theory, mafu-full charge niya yung isa. Ang gagawin lang natin is i-hold natin itong button na to. Ayan, magiging green yung ilaw. And then, makikita nyo, mag-charge na sila. So, currently, ang nag-charge ay eto. Ang i-charge niya, yung pinaka maraming battery na titira. I-on natin itong ating controller to turn it on. Same lang sa ibang DJI. Double tap. And then yung second tap mo is, or second press mo is hold mo. Ayan. Hintayin natin siya mag-boot. So, ayan. Nag-boot na siya. Basically, this is just an Android phone. Pero built-in na nga siya. So, mas mabilis na siyang mag-deploy ngayon. Mas mabilis ka na makaka-connect dito sa drone. Mas mabilis ka na makakapagpalipad. Yun yung kagandahan sa kanya. And with the inclusion nitong antenna, kaya na niyang lumipad up to 20 kilometers. So, ayan siya. And then, meron siyang record button for video and capture button for picture. Kapag ka nasa camera mode ka or photo mode, pagka pinress mo to, lilipat siya to video. And kapag ka pinress mo to na nasa video mode ka, switch siya to photo. Then, ito naman, yung sa control ng ating gimbal. Ito naman yung sa ating zoom. And at the back, meron tayong customizable button, C2 and C1. Meron siyang dalawang thread dito for expansion. Meron tayong ilagay dyan, by the way, papakita ko sa inyo mamaya. Then, meron din tayong dalawang thread dito para sa lanyard. And meron tayong micro SD slot and USB Type-C. So, ayan. For comparison, ito yung RCN1 and ito naman yung RC2. Okay, so dito naman tayo sa ating drone. Ayan, gaya ng sabi ko, hindi pa nakatouch yung kanyang mga propellers. Then, tanggalin muna natin yung ating battery. So, para matanggal yung battery, ipipindutin nyo lang tong button na to. Dalawa yan. Both sides. Ayan, dito. Para ma-release na siya. Medyo malaki tong battery na ito, guys. Again, for comparison with the Mini 2. Ito yung Mini 2 battery. Ito yung Air 3 battery. Ang liit.
So, ayan. Yan lang siya kalaki. Or ganito kalaki to. Lalagay ko na siya dito para ma-charge. Yan. And then, ikakabit na natin yung ating mga propeller. So, eto nga yung mga propellers natin. Nabuksan na natin yung mga yan. Kasi na-testing natin sa store. Ngayon, itong propellers kasi, mapapansin nyo dito, meron siyang A and B. Ayan o. Meron siyang A. Ito yung A. Ito yung B. Para hindi kayo mahirapan, ang technique lang dyan is, kung mapapansin nyo, itong propeller na to is all black. Ito namang propeller na to is merong gray. Yan. All black with gray, all black with gray. So, pag mag-attach kayo ng propeller, titigan nyo lang din. Ayan o. Ito, may gray. Ito. Sa mas ba makikita? Ayan. Ito may gray. Ito all black. So, yung may gray, dito sa kulay gray na slot. Or dito sa kulay gray na motor. So, install. Press nyo lang and then rotate. Hawakan nyo lang to. Yan. Maglalak naman yan. And then, itong all black. Dito. Yan. Ito. All black ulit. Then, ito naman. Merong gray. So, dito siya. Yan. Ngayon, unang-unang pumasok sa isip ko, ibig bang sabihin nun, every time ko na gagamitin tong drone, kabit ko tong propeller. Hindi naman, kasi as you can see here, ayan. Same lang nang sa Mini 2 na napo-fold nyo rin to. Although, ito lang worry ko, hindi ko lang napansin, baka magasgas niya to. Ito kasi I think is sensor. So, hindi ko sure kung, ayun o, nadadaan-daanan niya eh. Nadadaanan niya, baka mamaya magasgas. May binili na ako na parang strap dito. Yung parang ganito, para hindi siya basta-basta mababali. Baka kasi mamaya pag in-store mo, mabali. Yon. So, yan yung propeller. Tapos, press nyo lang dito. Ayan. Matatanggal na siya. Then, meron lang foam dito. Kasama sa packaging. Tanggalin na natin yan. So, ayan. Makikita nyo. Ayan tayong dalawang lens. Hindi tayo magpapalipad today. This is just an unboxing and quick overview ng kung ano yung meron, ano yung wala sa ating drone. And dagdag lang natin siguro yung weight. Kasi alam naman natin na yung Mini 2 is below 250 grams. Although sa Philippines kasi, basta below 7 kilograms, hindi nyo required iparegister yung drone. Yung 7 kilogram pataas lang ang kailangan nyong iparegister. And kailangan nyo ng certificate para makapagpalipad kayo. Walang official license, just like a driver's license para sa pagpapalipad ng drone. It's just a certificate galing sa CAAP number. So yan, yung drone lang is 451 grams. So, yung battery lang is 258 grams na. Imagine, mas mabigat pa to sa Mini 2. So, i-weigh natin ang Mini 2. Ito, kasama yung battery, tsaka itong lens cover is 238 grams. So, yung total weight niya is 713 grams. Kung isasama natin to, 734 grams. So, check nyo lang din, gaano ba kabigat to? 413 grams ang ating controller. And let's compare that dito. Is 380 grams. Check natin pala yung total weight na itong
bag. Kasama lahat. So, it's 2,465 grams. So, almost 2.5 kilos. And para sa mga moto vloggers, pakita ko sa inyo kung paano siya mag-fit sa top box natin. Bali, eto guys yung ating 45 liters na top box. Ayan. Kasya naman siya ng ganito. So, meron ka pang isang dangkal mahigit na space. Ayan. Dito natin ilagay. Tapos, sukatin natin. O, ayan. Meron ka pang 10 inches na space. Pag ganito naman, yan, meron pang space dito, kasya pa yung tumbler dyan. Then, pwede pa dito. Testing naman natin dito sa 55 liter top box. Ay, ito, maluwag na maluwag pa. Ayan. May space pa tayo dito. Medyo madilim na guys, pasensya na. Ito, kasya pa siya dito. Ito, maluwag na maluwag pa. Ayan. And, sige, testing rin natin dito sa ating side pannier. Hindi siya nakalagay ngayon. Ayan. Kasyang-kasya. Ayun, sana nagustuhan nyo yung unboxing video ng ating DJI Air 3. Abangan nyo yung mga susunod na videos natin. Itetest natin itong ating Air 3. And I'm not sure if worth it ba na i-compare pa siya sa DJI Mini 2 in terms of quality. Alam naman natin na mas maganda yung quality nito. Pero let's see, comment kayo below kung gusto nyo i-compare yung Mini 2 dito sa ating Air 3. Wala kasi tayong Mini 3 or Mini 4 to compare this to. Mini 2 lang ang meron tayo. Gagawa tayo later on ng tutorial kung paano gamitin itong Air 3 kapag medyo bihasa na tayong gamitin to. Magpapakita ako ng sample videos, sample pictures, and low light performance din kasi mas maganda na yung lens nito, baka mas maganda na yung mga low light na shots natin. Sana nagustuhan nyo ang ating video for today, ang ating unboxing ng DJI Air 3, and if interested kayo to see more videos sa DJI Air 3 natin, please like, share, and subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo once na nakapag-upload tayo ng bagong video natin. Ayun, kita ulit tayo sa susunod na mga videos. Bye!